at linamnam, 5 pesos lang. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang ng hirit. Ang saya-saya. Kahit makibalita muli tayo sa paghahanda para sa pagbabalik Pilipinas ngayong umaga ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao. Mula sa NAIA Terminal 2, may live report si Tina Panganiban Perez. Tina! Tawag ako. Tina! Hello. Pakibigyan Yes, natin ng hindi ko naririnig. Alright, nakantabay po si Tina dyan sa NAIA Terminal 2 para sa pagbabalik Pilipinas ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao. Nakita natin yung paghahandang ginagawa doon. Nakita natin meron na silang streamer, banner, welcome back sa ating Pambansang Kamao. Hinahanda lang alright. Inaasahang alas 8 po ng umaga ay dadating na po si Pambansang Kamao Manny Pacquiao, ang ating pound for pound king. Welcome back, our hero. Alright. Ayan na si Tina. Babalikan na lang natin si Tina, no? Bago kay Tina Panganiban Perez po, alamin naman natin ang pinakabagong sitwasyon sa Midas Hotel sa Pasay, kung saan naman tutuloy mamaya si Pambansang Kamao Manny Pacquiao at ang kanyang pamilya. May live report si Lala Roque. Lala, kamusta na dyan? Magandang umaga sa inyo dyan. Eksaktong alas 7:30 ng umaga ay umalis na ang magkakapatid na Jemuelo, Emmanuel, Michael, Princess at Queenie dito sa Midas Hotel para magtungo sa airport. Samantala sa mga oras na ito, bala na itong hotel sa paghahanda para sa nga nakatakdang pagdating ni Manny Pacquiao para sa kanyang press conference. At sa kasalukuyan ay nagkakaroon na rin ng paghahanda o pagpapractice sa kanilang technicals para sa kanilang inhandang maikling programa sa pag-welcome sa ating Pambansang Kamao. At yan muna ang pinaka-latest mula dito sa Midas Hotel. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat, Lala Roque. Balikan na natin si Tina Panganiban Perez. Tina, mula sa NAIA 2. Yes, Rhea, dito sa NAIA 2 ay handa na ang welcoming committee para sa pagbabalik bansa ni Representative Manny Pacquiao. Nakakabit na sa labas ng VIP lounge ng NAIA 2 ang tarp na bumabati na maligayang pagdating sa kanya. Nakaabang na rin ang ilang mga empleyado ng Pacquiao Group of Companies sa pagbabalik bansa ng Pambansang Kamao at may baon pa nga silang sarili nilang tarp. Pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa dumarating dito si Pacman. Delayed kasi ang PR Flight 103 na kanyang sinakyan. Ang abiso sa atin dito, 8:30 ngayong umaga ang paglapag nito dito sa NAIA 2. Rhea? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Samantala mga kapuso, Suzy and Luan tayo. Thank you, Rhea. Lapit na si Manny. At ito, oras na para isa pang hirit ng ating showbiz news. Lalo naging exciting ang mga tagpo sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Go, guys! At bukod sa mga castaway, napasabak din sa matinding challenge ang host na to na si Richard Gutierrez. Tama. At paano naman? Kasi hamon sa hosting si Chard ngayon dahil ang pagiging pasaway umano ng mga castaway. Naku, ang daming kwento dyan. Gusto ko yung mga behind the Ito yung mga ilan sa mga kwento dyan. Panoorin natin ito. Masaya ang host ng Survivor Celebrity Doubles Showdown na si Richard Gutierrez sa mainit na pagtanggap ng mga kapuso viewers sa pagpapalabas ng unang linggo nito sa telebisyon. Kwento ni Chard, totoo raw at walang halong showbiz ang napapanood gabi-gabi sa nasabing reality show. Kahit siya raw mismo ay nahirapan sa mga pinagdaanan niya sa isla, lalo na nga't kailangan niya raw maging strikto sa ilang pasaway na castaways. May mga moments na parang kinailangan kong maging firm sa kanila, na may mga iba kasi sa kanila talagang pasaway. Tapos parang may iba sa kanila na inaaway na talaga yung production staff. So syempre, ako as a host, hindi naman ako papayag na mangyari yun. So may mga moments din na sinabihan ko sila talaga. Aminado rin si Chard na dagdag hamon sa kanyang pag-host na ang mga castaway ay kapwa niya artista. Yun nga, kasi kapwa celebrities ko sila, and then at one point para akong sports commentator sa challenges, at sa tribal council naman para akong showbiz talk show host. So parang yung balance nun, mahirap din talaga. So yun yung napag-aralan ko, second season ko na ngayon sa Survivor, at medyo nagagamay ko na. Nagpahayag din ng panghihinayang ang actor-host sa maaga at bigla ang pag-quit ng singer-actress na si Geneva Cruz.
kinausap namin siya, and then, you know, she was telling us naman her reasons, and parang wala na talaga makapagbago ng isip niya. Parang she made a firm decision na alis siya ng isla, so hindi na namin pinilit. Arnold Clavio would like to thank Vivian Sarabia Optical, Elmer of Sonyari Salon, Dr. Raquel David of Ardere Skin and Body Clinic, Highline, Dr. Cristobal C, Quaid Shoes. Susie Abrera would like to thank Maldita, Vogue Massage Salon, Michelle's Jewelry, Revlon. Rhea Santos would like to thank Dr. G. Marquez of the Skin Specialist, Revlon, Golden Hills Jewelry, Toys, Belly, and Kids. Susan Enriquez would like to thank Let's Face It. Maraming salamat sa aming sponsors. Ultra Mega Supermarket. Let's Face It. Silver Swan ay saludo sa manlalarong Pinoy at sa kainan, maging half Pinoy man o purong Pinoy. Alok lagi ang kaibang sarap sa unang tikim. Sama-sama sa kasiyahan, panlasang Pinoy, panalo sa sarap at sa mga di inaasahan. Sama-sama pa rin sa chipugan. Silver Swan Soy Sauce. Kalidad na panalo sa taste mo. Silver Swan Soy Sauce. Ang original champion sa panlasang Pinoy at half Pinoy. To win her back. To find myself.